Welcome sa Hindi Masyadong Late After Service Fellowship. Episode 47. We are exclusive on Spotify. And you can watch us on YouTube. Yes. I'm Brother Michael. I'm Brother Joseph. I'm Brother John. I'm Sister Len. Brother God. And together we are... Group 1. So, kamusta po tayo? Kamusta naman ang araw natin, guys? Kamusta ang pahinga natin kahapon? Oh my gosh. Ito, medyo pagod kasi Gorgie? pagkagising ko, biglang sumakit yung leeg ko. Ngayon, hindi ko mababa yung leeg ko sa sobrang sakit. Pero overall, naging fun naman siya. Yeah. Di nyo pa pala alam, di pala birthday ni Hubert kagapon. Celebration ng birthday niya, pero birthday niya is nung July 15. So, sobrang happy kasi nakasama kami, wala kaming binahay, kumain lang kami, naglaro. Oh my gosh. Sumakay, nag-swimming. Sumakay nag-swimming lahat. Grabe. Thank you, Lord. Ikaw ulit, kamusta naman yung experience? Woo! Wala na. Masaya. So, masaya po kami kahapon lang. Joke lang. Napakaganda po ng gawain namin kahapon kasi nagsama-sama po kaming magkakapatiran ng college. Oo, kakapatid. Parang kagapon natin naman, magkakapatid na tayo. Sigad kaya. Sarap mag-billiards. Yun lang Ang po. pambato natin. Saya po. So, yun lang naman. At nag-celebrate po kami ng birthday ng aking anak. Yes! Kasama po namin ng buong church na nag-celebrate. So, masaya naman. Yun nga, doon lang namin nalaman na magkakapatid pala kami. Joke lang. So, ngayon po ay dadako na po kami sa pag-aaral po or kumbaga review nung worship service po namin kanina. So, bago po tayo mag-start, tayo po yung nalangin. Ama namin Diyos na nasa langit. Minsan po Ama, kami nagpapakumabanal malat sa iyo. Ama, minsan pa sa kalagitnaan namin, na ipatuloy mo kami sa mga natulungan naman na pagbalibilayin, pag-aralan ng mga salita. Sa tulong ng Ibrahim ng Espiritu Santo, paggabayan mo po kami tulungan na mga salita mo lubos namin mangunawaan at patuloy na ikaw ang magbigay ng pananampalataya sa amin. Minsan pa po Ama, pinaki namin ang lahat ng po at pagkambal sa mga nawa sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, Sister Lee, kamusta po ang ating worship service kanina? So worship service po namin kanina is nabanggit sa Parang walang energy. Nabanggit Asa mo naman sa ka? amin. Kakatapos lang natin kumain eh. Yung about syempre sa katotohanan. And through that, buksan po natin ang 2 John chapter 1 verse 1 to 6. So sabay po nating basahin ang matanda sa hirang, naginang at sa kanyang mga anak na aking iniibig sa katotohanan. At hindi lamang ako, kundi pati ang lahat ng nakikilala ng katotohanan. Alang sa katotohanan na nananahan sa atin at sa atin magpakailanman. Sumaatin nawa ang biyaya, awa at kapayapaang mula sa Diyos, Ama at kay Jesucristo, anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. Ako'y lubhang nagagalak na aking nasumpungan ang ilan sa inyong mga anak na nagsisilakad sa katotohanan ayon sa ating tinanggap na utos sa Ama. At ngayon pinamanhik ko sa inyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niya ating tinanggap ng pasimula na tayo mag-ibigan sa isa't isa. At ito ang pag-ibig na tayo magsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos na tayo nagsilakad sa kanya, na gaya ng inyong inari ng pasimula. So, sa binasa po natin,
ina-explain dito sa atin yung patungkol sa katotohanan. Which is na nabanggit doon na sobra itong mahalaga to the point na malaking parte ito ng ating mga pananampalataya na true katotohanan is ang nararapat daw na ito yung manahan sa atin magpakailanman. And aside from that, nabanggit kanina bilang example na yung isang eggshell na kung saan kung iisipin natin yung buong isang itlog, marami siyang parte, 'di ba? Kumbaga, hindi lang eggshell yung parte ng itlog, kundi meron ding nasa loob. So, ipinapaliwanag sa atin na ganun din ang salita o ang katotohanan ng Diyos. Na kung saan hindi lang niya nais na ibigay or ipaliwanag sa atin or ipaunawa sa atin yung bagay na iisang bagay lamang, kundi yung ano yung niloloob nito or ano yung niloloob ng katotohanan na mula sa salita ng Diyos. So, basahin po natin sa 2 Thessalonians chapter 2, 9 and 10. Ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan at ang buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay mga ligtas. So, sa verse na to, maintindihan natin tayong mga may pananampalataya kung ano yung kahalagahan ng katotohanan sa ating mga buhay. At tulad ng nabanggit sa verse 9 na sa verse 10 na ang hindi pagtanggap sa katotohanan ay maaaring maging dahilan upang tayo'y mga pahamak or tayo'y mapunta or madestin sa kalikuan dahil wala sa atin yung katotohanan. So, At- anong katotohanan ba to? Katotohanan. So, Katotohanan. para sa akin, yung katotohanan is ito yung mga sinalita ng Panginoon sa atin kahit na magmula pa nung una. Kabilang na dun yung kautusan ng Diyos na pinahayag niya sa mga Israelita. So bakit ngayon na tinatawag siyang katotohanan sa atin ngayon? 'Di ba? Na kung yung sinasabi mo na ang katotohanan ng salita ng Diyos even from before, which is the Old Testament, bakit siya considered na katotohanan? Kasi tama nga naman na nagkaroon kasi tayo ng kumbaga binigyan kasi natin ng wrong, hindi naman wrong, pero we interpreted kasi na ang salita ng Diyos nahati sa dalawang bahagi. Diba? Old Testament, New Testament. Whereas, ang pagkakaintindi natin ng dati, pag lumang tipan, puro kautusan lang yun. Ngayon na sinasabi mo ngayon na nakatotohanan din pala yun. Bakit?
Um, Base kasi sa pag-unawa ko rin noon, akala natin, dumating sa point na inakala ko na yung yung kautusan ng Diyos is nagpasawalang bisa or parang naging nonsense na siya because of sa binabanggit na yun nga yung pag-ibig at kaawaan ng Diyos sa atin na kung saan yung nangyari kay Kristo. Para sa akin noon, akala ko dahil sa pagkamatay or dun sa kalooban ng Diyos na nangyari kay Jesucristo is mapapasawalang bahala na yung mga kautusan o yung mga salita ng Diyos noon. Na kung saan mapapansin natin na very strict, masyadong kumbaga masyado siyang into the law. To the point na yung mga Pariseo is ginagamit yun upang hatulan yung mga tao ng kamatayan. So, napunta yung kaisipan ko noon sa ganun. Pero, naunawaan ko na, kumbaga yung kautusan na yun, hindi siya ginamit para hatulan yung mga tao at hindi rin siya ginagamit or nagpasawalang bisa or naging nonsense siya because of sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ipinapaliwanag ulit yun sa atin para makita natin yung mga sarili natin. Kumbaga, binalik tayo sa pagtuturo dun sa tungkol sa or ginamit yung kautusan sa pag-aaral natin sa ngayon para maunawaan natin kung anong klase tayo nung wala pa tayo kay Kristo. O ano yung buhay natin ngayon na tayo na kay Kristo. Pero unlike noon, the law was used to judge us or para diktahan yung buhay natin o yung pananampalataya natin sa Diyos. Pero that law is naging katotohanan sa atin ngayon na nagpakita sa atin mismo kung ano tayo na kumbaga yung law na yun, it shows how sinner we are. Pero it didn't end there. Kumbaga, the law was used para umasa tayo sa habag at biyaya ng Diyos. That's why, sa pag-unawa ko, ipinaunawa sa atin na yung kautusan is ibinibilang or kabilang talaga or talagang part siya ng katotohanan na nagmula sa Diyos nung una pa. Well, of course, kasi pwede rin natin sabihin yun na kasi yung law is salita pa rin talaga ng Diyos. And we know that the Word of God is God. And we know that the Word of God is the truth. And because the Word of God is the truth, then even the words in the Old Testament is also the truth. I think nagkakaroon lang ng kahit ako kung unawain natin, naging problem siya sa atin. I think na, alam mo yun, ginawa nating, sorry sa word parang mas ginawa nating mababa yung Old Testament kaysa sa New Testament. Whereas, mas naging clear nga sa atin na, even the Old Testament introduces Jesus Christ. Kasi kung wala ang Old Testament, hindi maipapakilala si Kristo. And if we read Matthew chapter 5 to 7, sabi nga sa atin, di ba? Yung sermon at the Mount of Jesus Christ.
yung mga laws na diniscuss ni Jesus Christ doon galing sa Old Testament. And ngayon ko nga lang na-realize na hindi siya dinigrade ng Panginoon. Pagkos I think mas lalo pa nga niyang pinagtibay. Mas lalo siyang naging strong. Kaya siguro nagiging nagiging problem lang ngayon is bakit nagkaroon ng division na ganun, I think. 'Di ba? Kasi sabi dito lalo na sa uling verse na binigay mo sa 2 Thessalonians 2 sa 10, sabi kasi doon sa Tagalog na sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila yung mga ligtas. I think meron talagang mga tao na alam ko, sinabi na sa atin yun na they are some people, even believers na they accept the word of God pero hindi nila tinatanggap na katotohanan. Sabi nga kanina, di ba? Sometimes we accept the word of God as the command. A command of God. Minsan, ibig sabihin utos. Tinatanggap mo lang siya bilang utos. Pero hindi mo siya tinatanggap bilang katotohanan. Anong pagkakaintindi niyo doon? Palagay niyo, ano kayang ibig sabihin nun sa isang tao tinatanggap ang salita ng Diyos bilang kautusan pero hindi katotohanan? I think para sa akin, the way I interpreted this, parang same as a child to their parents. For example, pag yung parents is may sinasabi silang like mga kautusan na, gawin mo to, gawin mo yan, ganyan to. Tayong mga bata, we receive it as a command sa atin. We receive it as a command kasi inuutos sa atin. Pero meron naman reason kung behind nun, kung bakit nila pinapagawa yung mga utos na yon. And I think yun yung isang bagay na hindi naunawaan or hindi nakikita natin kung bakit sa atin pinapagawa yung ganyung klaseng utos. Kaya I think yun yung pagka-understand ko dun sa they only receive it as a command but not as the truth. Kaya may tayo. For me, may nakita lang dito ang verse sa binigay ko ganina sa Romans chapter 8 verse 2 nakasulat doon. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. So, pag i-refer natin to sa verse na to, pwede natin I think pwede natin din ma-distinguish dito kung if we believe the law as truth or bilang as commandment lang. Kasi nababanggit na rin matagal na minsan lahat ng mga napapakinggan natin nagiging let's say in a sense na religion na lang siya and nawawala na yung essence ng mismong verse. So the truth which is in reality itong law na to ay parang rin siya tawag ito. It was already meant to happen, diba? Especially sa law of sin and death na we were all condemned to die without Christ kasi because of the first sin. Ngayon, dahil sa Spirit, kaya na nakasulat dito sa verse na to, nakasulat sa English. Diba? The Spirit of life in Christ. Yung condemnation na to 12, bigla nawala because of the way that Christ has made for us. So in this way, if hindi natin siya ma-accept as truth, edi parang wala lang rin yung ibinigay dito na sinasabi na Spirit of life in Christ kasi we still believe in the command na sinabi ng sin and death. So So parang sinasabi ba natin na if a believer accept the word of God as a command, nagiging religious siya? Isang way, pag hindi na tinitingnan ito in truth, ganun.
So paano yun? Like parang, uh, hindi ba natin pwede sabihin na okay yun? Kasi nagiging, yun yung sabihin naman eh. Susunod. Sinusunod mo naman siya. Hindi ba pwede sabihin okay yun? Hirap yun. Hmm? Hindi. Mahirap pangit kasi pag... yung... kung magre-refer tayo sa tinuro nung nung pastor seminar, the main topic natin is following, alam mo yun, parang removing ourselves in the position of God. So, kung isipin mo, susundin mo yung words ng Panginoon without knowing the truth. Katulad ng sabi ng head pastor natin, parang it's dangerous since without knowing the truth na it talks about Jesus Christ or etc. Parang when you follow the commandments of the Lord, imbes na nag-glorify si God, pwede ikaw yung mag-glorify since hindi mo alam yung truth behind it, di ba? So parang kailangan talaga na it's good na sumunod sa Panginoon, but to know what is the truth behind it. So kasi kung ma-disobey man nila yung commandment ng ating Panginoon, sabihin natin hindi nila alam yung truth, diba? They can easily judge themselves. Parang parang sobrang hirap niya para siyang sword na walang sheath. Pag yung sheath yung nag-symbolize sa truth, kung saan pag without knowing the truth, sobrang dangerous siya na kung ano yung sabihin ng Panginoon, you will do it. And pag nagawa mo, you will boast. And pag di mo naman nagawa, you will judge yourself. So parang ang hirap niya. And I think parang ngayon ko lang din na-realize na no one can really follow all the commands of God. Diba? Wala kahit isa. Sabi nga sa atin sa isang verse ng James, diba? Masunod mo man yung 99%, pero mag-fail ka lang sa isang command. Wala lahat yun. You disobeyed 100%. So I think maganda talaga na maunawaan natin na even the Old Testament is also the truth of God. Because through the Old Testament, through the law, we can clearly see that we are sinners. Yeah. We are sinners, and the law also points out that we need Jesus Christ. To rely in Jesus Christ, to rely in God. Kaya nga masabi natin na I think grace yun na maunawaan natin yung katotohanan. Unless without the grace of God, hindi natin maunawaan yung katotohanan. Pero paano naman yon sa second worship service natin? Doon sa transforming power of Christ in you. So, ano naman ang nakuha nating lesson doon? Sige, nag-volunteer ka na Tinuro yung sarili niya Sabi ko, pipili sana ako na iba, pero okay. Sige, basahin po natin sa Colossians chapter 1, verse 24 to 29. Tama po ba? Yes. Hindi ko alam. Sige, Matt. So, ngayon, nagagalak ako sa mga hirap dahil sa inyo at aking pinupunan sa akin ang kakulangan ng mga hirap ni Kristo sa aking laman dahil sa kanyang katawan na siyang iglesia. Na ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala mula sa Diyos na ibinigay sa akin para sa inyo upang maipahayag ang salita ng Diyos. Maging ang hiwaga na inilihim sa lahat ng panahon at lahi na dapat ngayon ay pinahayag sa kanyang mga banal. Na sa kanila yung minagaling ng Diyos na ipinakilala kung anong mga kayamanan ng kalwatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hintil. Nga ito ay si Kristo na nasa inyo na pag-asa nyo sa kalwatian. Na siya naming inihayag na inaalahanan ng bawat tao at tinuturuan ng bawat tao sa buong karunungan upang maiharap sa
naming sakdal kay Kristo ang bawat tao. Na dahil dito ay nagpapagal din naman ako na nagpipilit ayon sa kanyang paggawa, na siya sa aking gumagawa na may kapangyarihan. So, ang takeaway ko from this study, from this Bible study, unang naunawaan ko is ini-emphasize dito yung sufferings or yung challenges na nararanasan ni Apostle Paul nung siya'y nagbiministro sa gawain ng Panginoon. Our pastor was also allow us to take a flashback na kung saan before na magkaroon ng panampalataya si Pablo kay Kristo is in-explain sa atin na kumbaga maayos yung buhay niya. Even though he didn't know na gumagawa siya ng hindi maganda or hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So, tunay nga na nakaka-inspire, di ba, yung buhay ni Apostol Pablo. Na kung saan may mga binanggit sa atin na verse na kahit na yung verse from the first service na so who can be against us and no one can separate us from the love of God. It was also written by Apostle Paul. So imagine kanina habang nire-read ko yung notes ko, tinatry kong maramdaman yung dinadanas ni Apostle Paul. Pero, ini-imagine ko pa lang, alam kong sobrang hirap nun. Pero, hindi yun yung hindi yun yung main point na titingnan lang natin. Isa sa pinakita sa akin ng Panginoon is kung paano niya tayo tinatransform. Katulad nung Paano ba? title natin Paano ba tayo tinatransfer? na The Transforming of Power in Christ in Me. Actually, hindi ko alam kung meron bang makaka-explain sa atin if paano ba talaga tinatransform ng Panginoon or ng Diyos ang bawat isa sa atin. But para sa akin, para siyang sa word pa lang na transforming, para siyang impossible na possible. Dahil, kumbaga, Naglalag ako, hindi ako transfer. kumbaga, nakakita na ba kayo ng tao na nag-transform? Meron. Si Yobel. Si Goku. Parang, From black to yellow. kumbaga parang, walang makaka-explain Well, maganda yung tanong mo. ng solid. Maganda yung tanong mo kasi parang kung titingnan natin, may na-experience ba tayong transformation sa buhay natin? Oh. So far, di pa naman nagiging dilaw yung buko. Kung puti. Pero I think, siguro masabi ko na meron. Hindi lang talaga natin. Kasi kung yun nga kung titignan natin siya physically or in reality, pag sinabi mo kasi transformation, isipin mo may nagbago sa'yo eh. Physically, dapat. Puberty, oo. Diba? Pero I think meron naman. Because, Spiritually. lalo na eh, sa intro ng worship service natin, di ba? I think, yung transformation na nangyari sa atin, we became church. Yeah. Di ba? Out of what's We, nung unang paano nawala si Jesus sa atin, we're just like kumbaga, we're doing everything under the sun. Lahat ng gusto natin gawin, ginagawa lang natin. I think yun. Plus the suffering. Di ba?
Masabi ko, wala pa nga yun. Kasi, nung hindi pa tayo mananampalataya, may suffering ba tayong nararanasan? Meron. Meron din. Meron, pero Hindi naman yung, hindi siya ano eh, like, alam mo yun, parang, oo, hindi siya, I think yung suffering na yun, parang ano lang natin Normal yun. lang. oh, Ah, parang wala lang eh. Kasi, lahat, especially tayo nun dati, nung hindi pa tayo nakakilala, yun nga tulad sinabi ko, we do everything according to our own. So even though nakakaranas tayo ng kahirapan nun, tayo pa rin ang kumikilos nun eh. Tayo pa rin gumagawa, tayo umano ng paraan. But because of Jesus Christ, lalo na nung namatay siya sa krus, di ba? We now understand that through His death, tulad ng isang babaeng nanganak, ipinanganak ni Jesus Christ in church. And sabi nga, pinaliwanag sa atin, di ba? Pag binabanggit ng salitang church, hindi lang siya tumutukoy sa building, hindi siya tumutukoy sa denomination. Pag sinabing church, Tayo. ang tinutukoy ng church sa Bible is mga believers, mga Christian, di ba? Mga sumusunod kay Kristo. And I think, ito yung masabi ko nga, transformation natin eh. That once we receive Jesus Christ in our life, it is the start of transformation. Lalo na, yun nga eh. Lalo na, dahil binigay sa ating example si Paul. Di ba? Si Paul ang masabi natin, grabe, di ba? Alam natin ang buhay ni Paul before he met the Lord. Di ba? Masugid siyang, persecutor ng Panginoon. He killed everyone. Wala siyang sinasanto. And by that means, matanda ka man o bata, he will drag you outside and kill you. Kasi ang alam niya, ginagawa niya yun para sa Panginoon. Doesn't know Diba? Kaya nga makukonek natin siya sa first worship service natin na I think that time Paul misunderstood the truth. Tama. Kasi 'di ba, kung titingnan natin yung buhay ni Paul before he is known as Saul, alam natin na ipinaglalaban niya yung mga ginagawa niya kasi naayon sa lumang tipan. 'Di ba? Nagpe-persecute siya. Ang pinaglalaban niya dahil sa kautusan. Pero he didn't know na mali pala yung understanding niya. So pwede nga natin sabihin na siya ang example ng tinatanggap ang salita ng Diyos as command eh. Pero walang katotohanan. Wow. Kasi grabe. Grabe yung, kaya nga, I think, tama yun eh. Once you receive the word of God as a command, magiging religious person ka. Very religious. Oo, magiging religyoso ka. Kasi nakabase ka sa lahat na utos eh. Gagawin mo to, gagawin mo yan, bawal yan. Di ba? Kaya nga doon nila masabi natin, doon pinersecute ang ating Panginoon. Pero nung nakakilala si Pablo, di ba, kumbaga, siya eh. Yung transformation niya talagang, masabi nga natin, I think for me, masabi mo, imposible. Pero pag binasa mo yung aklat ng Acts, kasi pag binasa mo yun, grabe si Paul eh. Pagtapos tanggalin yung kabulagan niya, nagpabautismo siya, kumain siya, tapos nangaral siya. Ang talagal. Yung pinapersecute niya, yun na yung pinapakilala niya, di ba? And I think, ganon din tayo. I think, masabi nga natin na nung nakaranas tayo ng umpisa ng transformation, medyo na-shock pa tayo. Kasi yung mga ginagawa natin, akala natin na okay. Di ba? Mas nagiging malinaw sa atin, nagiging maliwanag sa atin. Right now, di ba, alam ko, dumating din sa pagkakataon na pag nagkakasala tayo, akala natin, hindi tayo pinapatawad ng Panginoon. Di ba? Alam ko, isa tayo sa mga mananampalataya na Guilty. pag nagkasala tayo, ang inisip kami natin, ako,
Naku, na. hindi na naman ako worthy, di ako maglilingkod. Hindi na ako love ni Lord. Hindi na ako love ni Lord. Lalayo na naman si Lord. Pero, right now, di ba? Ngayon, naintindihan na natin na hindi natin kasi naintindihan na Wala when kasi- Jesus Christ died on the cross, He took away all our sin. Diba? And we are, kumbaga, instead of sin, we are being washed now by the blood of Jesus Christ. Kaya ngayon, di ba, masabi ko, mas naging, ano nga tayo ngayon mas sabi ko, mas pinagpala tayo ngayon kasi now that when we commit sin o nakagawa tayo ng pagkakasala, mas naiintindihan na natin ngayon na mas kailangan nating lumapit sa biyaya ng Panginoon. Diba? Mas lalo nating naunawaan na ngayon na hindi, pinatawad na tayo ng Diyos. Well, because that's the reason why He died. And right now, like yung sinasabi nga ni Paul, diba, na even now, when he accepted Jesus Christ, he also experienced what Jesus Christ did. Diba? Na pinaliwanag nga doon sa 2 Corinthians chapter 1 verse 5 na naging kaisa siya doon sa kahirapan ni Kristo. Kaya nga nakakatuwa na through our suffering, mas maunawaan na natin ngayon na mas kailangan natin si Kristo. Kaya si Kristo yung pag-asa natin. Kaya nga sabi doon, di ba? Ito yung favor na tinanggap natin sa Panginoon, sa Diyos. Di ba? While we are sinners, God called us and God made us to become His children. And because of that, He forgave us from our sin. Kaya nga napakapalad natin na nasa process tayo ng transformation. I think yung transformation natin, hindi naman siya one time na matatapos agad eh. I think in process pa din. Diba? Kaya nga, yung binanggit doon na sa Ephesians chapter 3 verse 8 to 9, ito nga natin. Ephesians chapter 3 verse 8 hanggang 9, sabi doon, sa akin na ako ang kabababaan sa lahat ng lalong mababa sa mga banal, ay binigay ang biyayang ito upang ipangaral sa mga hentil ang mga di malirit na mga kayamanan ni Kristo. At may ipakita sa lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa hiwaga na sa lahat ng panahon na inilihim ng Diyos na lumalang ng lahat ng mga bagay. Dito, pinaunawa sa atin na, yun yung lihim, yun yung mystery ng Diyos. Nung wala pa tayo sa katotohanan, nung wala yung katotohanan sa atin, ito yung lihim na nakatago. Si Jesus Christ. Right now, ipinahayag ni Paul sa atin na yung lihim na yun ng Diyos na natatago is ipinangangaral ngayon sa mga hentil, which is us. And that is yung kayamanan, yung hindi malirip na kayamanan ni Kristo. Meaning yung abundance of Christ. Diba? And I think ito yung na-forget natin as a believer na sometimes we forget that the most important thing to us is Jesus Christ. Kaya nga kapag ano tayo, diba, yung minsan nakakalungkot na tulad ng sinabi nung gawain sa birthday ng anak ko, di ba? Minsan, nakakalimutan natin magpasalamat sa Diyos. Sobra. Kasi grabe yung ginawa ni God. Di ba? Simple pagpapasalamat lang nakakalimutan natin sa di malirip na ginawa ng Diyos sa atin. Sa dami ng ginawa niya sa atin. Siya lahat gumawa. And right now, some people are still blinded, hindi pa rin makita ang katotohanan. Kaya nga nakakalungkot na even now, there are some believers na naniniwala pa rin sa tradition, naniniwala pa rin naniniwala pa rin sa mga bagay na
na hindi maganda na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga mapalad tayo na yung katotohanan ipinapahayag sa atin eh. Which is still, sabi pa doon, considered pa rin yun as biyaya. Kasi hindi lahat niloob ng Diyos na makilala si Kristo eh. Di ba? Isa sa mga talata sa aklat ng John na ang Diyos ang naglalapit sa atin kay Kristo. And right now that God is revealing Jesus Christ to us, it means that God is revealing this mystery before us. Na ang kailangan lang natin si Kristo kasi si Kristo ang katotohanan. Di ba? His word is the truth, even the law is the truth because the law foreshadows or points out to Jesus Christ, which is the truth. And the law is also the word of God, and the word of God is the truth. Kaya nga napakapalad natin. And ito ngayon yung nagiging paglilingkod na ginagawa natin as a church, kundi ang ipakilala sa iba pa, si Kristo. Kasi right now, hanggang ngayon, marami pa rin taong hindi nakakilala kay Jesus Christ. They know Jesus, di ba? But they do not know that Jesus is the Christ. Di ba? Yun yung malaking nakakalungkot sa atin na marami pa rin tao ngayon nakakaranas ng kahirapan. Of course, yung kahirapan nila, kahirapan din natin. Pero ano yung pinagkaiba? We are putting our trust in God. We are putting our trust in Jesus Christ. Na sa mga sufferings na nararanasan natin, of course, hindi natin kaya. That's why we are blessed to go to Jesus Christ. Eh, sayang, ang ibang tao, may problema na, sila pa rin na gumagawa ng paraan. We are not talking just like simple problems, ha? Even our spiritual problems. Kasi minsan, kahit spiritual problems natin, tayo gumagawa ng paraan. Ewan ko kung naranasan nyo na may nangyayari sa inyong problema spiritual, tapos pinipilit mo pa din. Pray ka lang ng pray. Diba? Hindi tayo nagtitiwala sa Panginoon. And I think yun yung mahirap. Kaya nga, napakapalad natin na pinaunawa sa atin kanina na don't worry. We have Jesus Christ. He has the power to transform us. He has the power to, encourage us to continue, di ba? Lalo na ngayon, may evangelism po kami ulit mamaya. Samahan niyo po kami. Sa Annex. Baka available po kayo sa Annex. Di ba? It's time, ako, masabi ko, kahit ako, kinakabahan pa rin eh. Kahit pagbibigay lang ng tracts eh. Kinakabahan pa rin ako eh. Kasi what if paano pag nagtanong siya? Di ba? Minsan parang feeling ko yan ang weakness natin mga believers eh. Ang lakas natin mag-amen sa church pero pag may nagtanong sa atin about kay Jesus Christ, parang question mark? Kilala ko ba talaga siya? No. Di ba? Pero hindi eh. If we believe that Jesus Christ is in us, that we accepted Jesus Christ, then we should believe that He has the power to transform us. Diba? Transforming us to become a church. And sabi nga kanina, the church is the body of Christ. At sabi sa Ephesians, minamahal ni Kristo na sobra ang body niya, ang church niya. Diba? So, kung naunawaan natin yung katotohanan na yun, panghahawakan natin yung katotohanan na yun, then, bakit tayo matatakot sa suffering? Di ba? I hope and I pray po nawa na kung may nararanasan po kayo ng mga kahirapan, physical man po, spiritual, this is the time po na lalo tayong magtiwala sa Panginoon. We need to pray, we need to call His name, we need to find Him through His words. Hindi po malayo ang Panginoon. Bilang pagtatapos po, nais lang po namin na ano man yung mga nararanasan natin, huwag po natin kakalimutan lagi na kasama natin ang Panginoon. Kasama natin
si Jesus Christ. Even Jesus Christ said sa Acts, di ba, nung iniakyat siya, bago siya iakyat sa langit, sabi ng Panginoon Jesus, kasama natin siya hanggang sa wakas. Sa amin na yan, Diyos. Yeah, hanggang wakas eh. Ibig sabihin, pag sinabing hanggang wakas, kasama na doon, pati kahirapan mo. Diba? Yes, kaya nawa po, magpalain po kayo ng Panginoon, magpakatatag po tayo sa pananampalataya, magtiwala po tayo sa Panginoon, and let the power of Christ transform us. Amen. So, bilang pagtatapos po, tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, aming Diyos sa dakilat na kapangyarihan sa lahat. Minsan pa po, Ama, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan at kadakilan. Salamat, Ama, sapagkat niloob mo, Ama, na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng aming Panginoon sa Kristo, kami lubos mong binabago, aming Ama. Mula sa aming pagtanggap hanggang sa mga salita mo na siyang aming kailangan bilang pagkain. Tulungan na po kami, Panginoong Diyos, na sa mga salita mo, sa lumang tipan man o sa bagong tipan, ay hindi lamang maging utos, kundi lubos na maging katotohanan sa amin. Tulungan mo po kami na panaligan ng iyong mga salita, panaligan ng iyong mga pangako, at higit sa lahat, sa mga oras ng kahirapan na aming nararanasan, tulungan na po kami na manatiling nagtitiwala at nakahawak sa pag-asa namin sa aming Panginoon sa Kristo. Alam po namin na hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iwan. Kaya naman dinadalangin din po namin, Ama, maging ang katagumpayanan ng aming gawain, ang evangelism ministry. We pray na patuloy mo kami samahan at tulungan mo ang bawat sa po sa amin, pagalawan mo ng kalakasan upang patuloy kami ipakilala, Ama, upang patuloy na mabuksan ka, ikaw na siyang katotohanan sa lahat pa ng mga tao, upang patuloy na matanggap nila na ikaw ang Kristo, ang tunay na Diyos. Salamat po aming Ama, ito po ang aming samot panalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat and God bless po. God bless.